Nagsimula ang storya kay Momo Ayase na nakikipagtalo sa kanyang boyfriend dahil ayaw na nitong makipag-date sa kanya kung hindi siya babayaran ng pera. Sinabi pa ng kalbo na kailangan niyang magbayad para sa pagmamahal niya. Nagdulot ito ng galit kay Ayase, kaya't agad niya itong inatake, pero nasangga ito ng walang kahirap-hirap ng kalbo. Gumanti pa ito ng sarili niyang sipa na nagpataob kay Ayase at halos hindi siya makatayo sa sakit. Dahil dito, nakipaghiwalay na ang boyfriend niya sa kanya. Habang naglalakad ito paalis, sinisigawan siya ni Ayase ng mukha kang octopus, tinapa, patis, at pusit. Maya-maya, sa eskwelahan, malungkot si Ayase dahil nakipag-break ang kanyang kauna-unahang boyfriend. Pero sa halip na i-comfort siya ng mga kaibigan niya, sinabi nila, "Kasalanan mo yan. Hindi ba sinabi ko na huwag mong patulan yang lalaking yan dahil wala namang gagawing matino sa buhay?" Ang dahilan ni Ayase ay pinatulan niya yun dahil kamukha niya si Ken Takakura. Sumagot naman ang kaibigan niya at sinabing, "Ang bobo mo talaga, Ayase." Dahil dito, sumigaw si Ayase. Wala namang mali doon. Gusto ko ng mga siraulong lalaki kagaya ni Ken Takakura. Habang naglalakad ng matamlay, sinabi ni Ayase, "Kailan kaya ako makakakita ng kagaya ni Mr. Ken?" Dinagdag pa niya na sa sobrang hirap ng buhay, kailangan niya ng taong magko-comfort sa kanya. Doon niya nakita ang isang pangit na nerd na binubuli habang nagbabasa ng libro. Nilapitan niya ito, na nagdulot ng pagkakatulala ng mga tao sa loob ng silid. Tinanong niya kung ano ang binabasa nito, at nang makita ni Ayase ang librong tungkol sa mga alien, agad siyang umalis at sinabing, "Ang baduy mo naman." Nagpatuloy sa paglalakad si Ayase, iniisip kung paano mawawala ang stress niya. Bigla siyang pinatigil ng nerd at sinabi sa kanya, "Momo Ayase Senpai, alam kong in love ka." Sagot ni Ayase, "Ha? Ano ang sinasabi mo, Takmol?" Sagot naman ng nerd, "Ang taong kagaya mo?" At bigla akong lapitan at kausapin. Isa lang ang rason nun. Agad namang sumagot si Ayase, "Wow, ha, mali ka nang inaakala. Wala akong interes sa'yo, kaya kalimutan mo na ang kanina." Pero maya-maya, nagdaldal ang nerd tungkol sa mga alien at sinabi pang ang presidente ay nagpunta na sa Mars. Hindi ito pinapansin ni Ayase at nagpatuloy sa paglalakad, pero ang nerd ay masyadong makulit. Kaya nainis na si Ayase at sumigaw, "Tumigil ka, wala akong pakialam sa mga ganyan. Alam mo bang kakahiwalay lang namin ng boyfriend ko? Napaka-nerd mo, kaya wala kang kaibigan." Natulala ang nerd sa sinabi ni Ayase at nasaktan siya ng sobra. Ang pangalan nga pala ng nerd ay Ken Takakura. Pero agad na nakonsensya si Ayase sa mga sinabi niya, kaya humingi siya ng pasensya at inamin na nasobrahan siya. Lumapit siya kay Ken, kinuha ang libro para sa kanya, at sinabing, "Hindi ako naniniwala sa aliens, pero sa multo, naniniwala ako." Pero hindi inaasahan ang reaksyon ni Ken, dahil bigla siyang niloko nito at sinabing, "Ano, multo? Walang ganun. Pangbata lang yun." Sabay tawa. Nainis dito si Ayase, na nagdulot ng pagtatalo nila tungkol sa alien at multo. Sinabi ni Ayase na ang lolo niya ay isang albularyo na may kakayahang makausap at makakita ng mga multo. Tumanggi naman si Ken at sinabing, hindi yan patunay ng multo. Baka gawa-gawa lang yun. Nainis si Ayase at sinabing, ikaw, nakakita ka na ba ng alien? Sana sumakay ka na doon at huwag nang bumalik." Nakita sila ng mga kaibigan ni Ayase, na nagsabi, "Sumuko ka na, sira. Mahirap makahanap ng kagaya ni Takakura. Kaya nauwi ka na lang sa isang otaku nerd." Patuloy pang nagtalo ang dalawa, kaya't sinabi ni Ayase, "Edi halika, magpustahan tayo. Kapag napatunayan kong totoo ang mga multo, pagsisilbihan mo ako bilang alipin." Sumagot naman si Ken ng, "Sige, at kapag napatunayan kong totoo ang alien, magiging alipin kita." Ang plano ng dalawa ay ganito, si Ayase ay pupunta sa isang alien-prone spot kung saan maraming nagpapakita na alien, habang si Ken naman ay pupunta sa isang haunted na lugar kung saan maraming masamang espiritu ang nagpaparamdam. Kinagabihan, sa isang abandoned general hospital, dumating si Ayase. Sinabi ni Ken na dito maraming nagpapakita na alien, pero kabado si Ayase dahil pakiramdam niya ay hindi alien ang makikita niya kundi multo, dahil tila haunted ang lugar. Naglalakad si Ayase habang kausap si Ken sa telepono at sinabing, "Pag tumawag ako sa taas, posibleng kidnapin ako ng mga alien at i-experiment nila ang katawan ko.
Lumipat naman tayo kay Ken, na dumating na sa isang haunted tunnel. Ayon sa kwento, ang mga pumapasok dito ay hindi na nakakalabas. Habang papasok, naramdaman ni Ken ang kakaibang ihip ng hangin na tila hinihila siya papasok. Pero dahil hindi siya naniniwala sa multo, nagpatuloy pa rin siya. Habang naglalakad si Ken, tinanong niya si Ayase, "Nakakita ka na ba ng multo?" Sumagot si Ayase, "Hindi pa." Napasigaw si Ken, "Ano? Ang lakas ng loob mong magsalita, pero ikaw mismo hindi pa nakakakita ng multo." "Baliw ka." Sumagot si Ayase, "Hindi ako baliw. Hindi ba sinabi ko sa iyo na ang lolo ko ay isang albularyo? At saka mahal na mahal ko ang lola ko, dahil siya ang nag-alaga sa akin noong bata pa ako. Wala kasi akong mga magulang." Malungkot na sumagot si Ken. "Ganun ba?" Dagdag pa ni Ayase. "Sobrang weird ng pamilya namin. Bago ako lumabas ng bahay, lagi silang gumagawa ng ritual. Kailangan ko itong sundin hanggang makarating ako sa eskwelahan. Ito ang naging dahilan kung bakit ako binubuli ng mga lalaki. Pero hindi ko pwedeng hindi gawin ito, dahil magagalit ang lola ko." At ang pinakamasaklap pa, ang lalaking gusto ni Ayase ay pinagtripan din siya dahil sa ritual na ginagawa niya. Ito ang naging dahilan kung bakit siya nagalit sa lola niya. Pinagtawanan siya ng lalaking gusto niya dahil sa ritual na yon. Kaya't simula noon, hindi na niya kinausap ang lola niya at itinigil niya ang paggawa ng ritual. Idinagdag pa ni Ayase na kapag may nang-aasar sa pamilya niya, lalo na sa lola niya, sobrang nagagalit siya. Hindi dahil hindi siya gusto ng lalaking gusto niya, kundi dahil pinagkatawanan nila ang lola niya. Doon niya na-realize na sobrang mahal niya ang lola niya, pati na ang mga tradisyon na ginagawa nila. Higit sa lahat, pinalaki at inalagaan siya ng lola niya. Kaya buong puso siyang naniniwala rito, at dahil dito, naniniwala rin siya sa multo. Pagkatapos niyang sabihin ito, tinanong naman niya si Ken kung bakit ito naniniwala sa aliens. Tumanggi si Ken at sinabing hindi na mahalaga ang malaman yon. Habang naglalakad si Ken, may nakita siyang mga yapak ng paa na papalapit sa kanya. Kinabahan siya, kaya agad niyang itinutok ang flashlight, pero wala siyang nakita. Paglingon niya pabalik, may nakita siyang isang pangit na matanda. Sa sobrang takot, nagpanik si Ken at nagsimulang magtatakbo. Sumisigaw si Ayase sa telepono, sinasabing huwag siyang tumakbo, pero hindi siya naririnig ni Ken dahil sa sobrang takot. Kahit anong takbo ang gawin ni Ken, hindi niya maabot ang dulo ng tunnel. Sinabi ni Ayase na dapat huwag hayaang maabutan siya ng matandang multo, dahil kapag nangyari yon, magkakasumpa siya. Ngunit mukhang huli na ang lahat. Agad na nagplano si Ayase na pumunta doon para tulungan siya, pero bigla siyang napatigil. May nakita si Ayase na parang mga humanoid na tao. Nagtaka siya kung ano yun at sinubukang tumakbo, pero wala siyang nagawa at nahuli siya ng mga humanoid. Baka ito na ang mga alien na sinasabi ni Ken. Pagmulat ng mata ni Ayase, nagpakilala ang mga alien bilang Serpo-ians, mula sa planetang Serpo. Sinabi nilang ang kanilang lahi ay puro lalaki at nagre-reproduce lamang sila gamit ang cloning. Ngunit dahil sa limitasyon ng cloning, gumawa sila ng paraan upang magparami gamit ang mga tao. Nag-imbento sila ng kakaibang bagay na tinatawag nilang banana para gamitin sa eksperimento. Kinabahan si Ayase sa nakita niya, halos magwala siya, pero wala siyang nagawa. Pinatulog siya ng mga alien at hinunitize. Bago magamit ng mga alien ang kanilang bagong eksperimento, biglang nagring ang cellphone ni Ayase. Mula dito, may lumabas na halimaw na agad na kinagat ang banana ng alien. Nagulat si Ayase dahil nagsalita ang halimaw, parang si Ken, at humingi ng tawad sa kanya. Sinabi nitong sinumpa siya ng multo ng matanda. Naglabas ng kanilang tunay na anyo ang mga alien at sinubukang patayin ang may sumpang si Ken. Sinabi ng alien na ibigay ni Ken ang kanyang banana upang may kabit ito sa kanila. Ngunit, sa halip na matakot, sumagot si Ken, ang ating nerd na bida, "Oo, sige. Ibibigay ko. Matagal ko na kayong gustong makita. Dahil wala akong mga kaibigan, naisip ko na ang mga alien ay pwedeng maging kaibigan." Dagdag pa niya, "Simula bata ako, sumisigaw na ako sa langit, hinihiling na kunin ako ng mga alien, pero walang dumating. Buong buhay ko, tinrato ako ng mga tao na parang basura at walang kwenta. Kaya naisip ko, baka ang mga alien iba ang tingin sa akin, at magkakahalaga ako. Pero nang lumapit si Momo Ayase sa akin at ipinagtanggol ako, doon ko lang naramdaman na may nagmamalasakit sa akin.
Kaya huwag niyo siyang sasaktan. Hindi ko hahayaang masaktan si Ayase, kahit pa maging halimaw o multo ako. Ngunit walang halaga ang mga salitang yon, dahil isang laser mula sa alien ang tumama kay Ken, at agad siyang napasuko. Nagpatuloy ang mga alien sa kanilang eksperimento gamit ang kanilang imbensyon na banana. Pero bago nila magawa ito, biglang nagising ang psychic powers ni Ayase, na nagpagulat hindi lang sa mga alien kundi pati na rin sa kanya mismo. Bago niya durugin ang mga alien, nagpasalamat siya sa kanyang lola dahil sa lahat ng itinuro nito. Nagsimulang bumagsak ang spaceship ng mga alien. Sinabi ni Ayase kay Ken na tumakas na sila, ngunit si Ken, na naging multo na muli, biglang nawala ng kontrol. Kinailangan gamitin ni Ayase ang kanyang kapangyarihan para pigilan si Ken at maibalik ang kanyang katinoan, pero nagulat siya dahil hindi pa rin nawawala ang sumpa. Sinabi ng matandang multo na kung gusto nilang mawala ang sumpa, kailangang bumalik sila sa tunnel at talunin siya. Nakaligtas silang dalawa mula sa pagbagsak ng spaceship. Dahil sa nangyari, pareho na silang naniwala na totoo ang mga alien at multo. Si Ayase ay kinidnap ng alien, at si Ken naman ay sinapian ng multo. Kinailangan ni Ayase na aisil si Ken dahil nagiging halimaw ito kapag tumigil siya. Sinabi ni Ayase na kailangan nilang talunin ang matandang multo para tuluyang mawala ang sumpa. Tumayo agad si Ken, determinado, at nagsabing pupunta siya agad sa tunnel. Nagulat si Ayase sa bilis ng desisyon ni Ken at sinabing, bakit ayaw mo akong isama? Higit sa lahat, hindi ka mananalo nang wala ako. Sumagot si Ken na may malungkot na boses, okay lang ba tulungan mo ang isang taong kagaya ko? Lumapit si Ayase at sinabing, tara na. Magsuot ka na ng damit. Habang naglalakad sila, biglang nagsalita si Ken, pasensya na, isa akong awkward na lalaki. Nagulat si Ayase, at biglang gumabog ng todo ang dibdib niya. Nag-isip siya kung bakit, at naisip na baka dahil ito sa sinabi ng nerd, na katulad ng linyang sinabi ni Ken Takakura. Pinagsawalang bahala niya ito at tanong niya, ano nga pala ang pangalan mo? Hindi ko maalala kung sinabi mo na. Nagulat siya nang sagutin ng nerd, ang pangalan ko ay Ken Takakura. Sinabi ni Ayase, hindi ko matatanggap na ang pangalan mo ay Ken Takakura. Sumagot si Ken, gustuhin mo man o hindi, ako si Ken Takakura. Nababaliw si Ayase at sumigaw, ayoko marinig. Tumigil ka na, tumigil ka na. Bigla namang naging halimaw uli si Ken, dahil tumigil si Ayase sa pagpigil sa sumpa. Habang humihingi ng tulong si Ken, si Ayase ay natataranta at nababaliw sa hindi matanggap na ang nerd na ito ay si Ken Takakura. Agad niyang pinatalsik si Ken at sabay sigaw, mag-set tayo ng rules, huwag mong babanggitin ang pangalan mo. Habang naglalakad, sinabi ni Ayase, kapag ginamit mo ang pangalang yun, papatayin kita. Nabigla si Ken at tanong niya, pati ba naman sarili kong pangalan, ipagkakait mo? Pero sige, wala naman siguro akong choice. Dumating sila sa tunnel, pero sa kasamaang palad, inabot na sila ng umaga, ibig sabihin, hindi nalalabas ang matandang multo. Kaya inaya na lang siya ni Ayase na pumunta sa bahay nila. Pagdating nila, binalaan ni Ayase si Ken, mag-ingat ka sa lola ko, ha? Mainit siya sa mga lalaki, halos patayin na niya yung dati kong boyfriend. Ngunit paglapag pa lang ng paa ni Ken sa gate, agad siyang nasunog. Nagpanik si Ayase at hinayla siya palabas, papunta sa tubig. Pasensya na, sabi ni Ayase, hindi ko alam na may barrier pala sa gate. Tinanggal niya ang barrier, kaya ligtas na nakapasok si Ken sa loob ng bahay nila. Habang hinahanap nila ang lola ni Ayase, napansin niyang wala ito sa bahay. Kaya pinahiram niya ng damit si Ken dahil mukha itong basurero sa suot nito. Biglang nagkomento si Ayase, hindi ba walang laban yang shorts mo? Nagulat si Ken. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Ipinaliwanag ni Ayase, ipakita mo nga yan sa baba mo. Hindi ba sabi ng matandang multo, kinuha niya yung birdie pie mo kaya ka may sumpa? Agad na tinignan ni Ken ang sarili niya, at laking gulat niya, wala nga. Napahalakhak si Ayase at tinukso si Ken, oh, di ba wala? Patanjin nga ako. Tumanggi si Ken, baliw ka ba? Ayoko, wala namang laman dyan, sagot ni Ayase. Pero kahit na, may laman o wala, ayoko, sigaw ni Ken habang nagpapanik. Nagkaroon sila ng pagtatalo at sumbatan. Sinabi ni Ayase, kasalanan mo yan.
Kung hindi ka sana tumigil sa kakasalita ng kung ano-ano kahit hindi tayo close. Biglang naging seryoso si Ken at sumagot, ayoko kasi mawala ang chance na magkaroon ng isang kaibigan. Nang lumapit ka sa akin, naglakas loob na akong kausapin ka, pero sa huli, hindi mo naman dapat kausapin ang isang taluna na kagaya ko. Nagdulot pa ako ng problema sa'yo. Sorry, Momo Ayase. Pag nalutas natin ang problema na to, pwede mo na akong hindi pansinin ulit. Lumapit si Ayase kay Ken at sinabi, baliw ka, papansinin pa rin kita, at pwede nating pag-usapan ang tungkol sa mga alien at multo. Hindi sumagot si Ken, kaya kinurot siya ni Ayase. Pero bigla siyang nagulat sa sinabi ni Ken, ang pangit mo. Dahil dito, nag-away at nagtalo na naman ang dalawa. Pero naputol ang kanilang pagtatalo nang may marinig silang doorbell. Lumabas sila para tingnan, at nakita nilang may masamang espiritu na nakapasok sa bahay. Bigla nilang naalala na tinanggal pala ni Ayase ang barrier sa gate. Nagplano ang dalawa na dumaan sa likod para maibalik ang barrier. Pero nang makalabas sila, nagulat sila dahil nawala na ang espiritu. Maya-maya, lumabas ang isang mainit na ulap mula sa itaas, at bago pa sila makalayo, nakulong sila sa loob ng isang napakalaking pader. Napansin ni Ayase na may dugo sa seal barrier, at nagulat siya nang matuklasan niyang dugo pala niya yon. Sinabi niya kay Ken, delikado ito. Pero mas masahol ang nararanasan ni Ken, halos masuka na siya ng dugo. Biglang lumitaw ang masamang espiritu sa likuran nila. Sa sobrang takot, tumakbo ang dalawa. Sinabi ng espiritu, ibigay ang inyong birdie pie. Nagulat si Ayase sa sinabi ng espiritu at tinanong si Ken, meron ka bang birdie pie? Wala ka na, di ba? Sumagot si Ken, wala na. Baliw ka ba? Alien yun, Ayase. Hindi espiritu. Walang duda, isa itong Flatwoods Monster. Pero sinabi ni Ayase, kung alien ito, bakit nag-react ang doorbell na pang-espiritu? Sumagot si Ken, posibleng may similarities ang mga alien at multo. Kaya nagkakaroon ng ganitong sitwasyon. Nagbuga ng laso ng espiritu, kaya kailangan nilang makaisip ng paraan bago sila mamatay. Pero wala magawa si Ayase dahil kung lalaban siya, wala nang pipigil sa sumpa ni Ken, at magiging multo ito ng tuluyan. Napansin nila na hindi bumalik sa anyong tao ang isang kamay ni Ken. Bigla siyang tumigil at seryosong sinabi kay Ayase, i-release mo na ang sumpa. Lalaban ako. Nagulat si Ayase sa tapang ni Ken at tinanong, sigurado ka? Sumagot si Ken, hindi ako takot sa mga alien. Subukan mo. I-release mo ang physical curse habang nananatili sa human form ang ulo ko. Nag-aalangan si Ayase. Mahirap yun. Hindi pa ako bihasa sa kakayahan ko. Pero determinado si Ken. Subukan mo lang. Sa tingin ko, makokontrol ko ang sumpa kung magagawa natin ito. Sinubukan nila, at nakakagulat na gumana ito. Nag-iba ang anyo ni Ken, at tila naging astig ang pananalita nito, pati na rin ang kanyang personalidad. Kaya nanibago si Ayase sa kanya at nainis dahil kinikilig siya sa bagong bersyon at paraan ng pagsasalita ni Ken. Sinabi ni Ken, saglit lang ito, dudurugin ko ang alien na yan. Inatake siya ng alien, pero sa sobrang bilis niya, naputol niya ang 5 daliri ng alien nang hindi nito namamalayan. Bumilib si Ayase at sinabing, wow, posibleng matalo mo yan. Pero sa kasamaang palad, bago niya tapusin ang laban, samuka siya ng dugo at tinamaan ng matinding atake mula sa alien. Bago siya tuluyang patayin ito, nailigtas siya ni Ayase. Sinabi ni Ken na hindi kaya ng katawan niya ang kapangyarihan dahil parang dinudurog lahat ng buto niya. Dito napansin ni Ayase na parang sumo wrestler ang alien. Naisip nila na kung maipasalat nila ang kamay nito sa lupa, baka manalo sila. Kaya't sinubukan nila ulit. Sinabi ni Ken na isang atake na lang ang kaya niya. Inatake niya ang paa ng alien, at nagtagumpay silang mapabagsak ito at mapasadsad ang lupa. Pero bago ito tuluyang maluso, may tumubong paa dito, at nakatayo muli ang alien. Bigla nitong binalibag si Ayase sa pader sabay suntok na halos map-Isaac siya. Naging halimaw na naman si Ken, pero nagulat siya nang bigla itong nawala. Gising pa pala si Ayase at hindi nawala ng malay. Sinabi ni Ayase, manood ka lang, Ken, dahil dudurugin ko ang madugong alien na ito. Pero bigla siyang sinuntok nito, hindi lang isa, sunod-sunod na suntok ang ginawa sa kanya, pero walang talab ito sa kanya. Bigla niyang kinuha si Ken at ikinabat ang seal barrier na tumapos sa alien na ito.
Bigla na lang silang nagulat nang nakabalik na sila, at parang walang nangyari sa lugar. Napansin ni Ayase na nag-iba na naman ang buhok ni Ken, at bagay ito sa kanya. Sumagot naman si Ken, "Wag mo akong gaguhin, mangkukulam." Dahil sa pagod, bigla ang nawala ng malay si Ayase. At dahil wala nang magsusupra sa sumpa, naging halimaw si Ken. Nawala ng kontrol si Ken, at malapit na niyang patayin o kunin ang wenye ni Ayase. Pero bigla siyang pinigilan at pinatalsik ng lola ni Ayase. Nag-alala ang lola dahil baka mag-dry ang balat niya dahil sa stress, kaya't sinabi niya sa sumpang espiritu na labanan at tapusin na nila ito. Nagulat siya sa bilis ng espiritu, pero matalino ang lola ni Ayase. Na-predict na niya ang mga galaw ng multo, kaya naikulong niya ito sa isang barrier. Ipinaliwanag niya na kapag lumabas ito, masusunog at mamamatay ito. Binalaan siya ng espiritu na kapag nakawala ito, siya ang unang papatayin. Pero sinabi ng lola ni Ayase, "Huwag ka nang mag-alala. Hindi ka na makakalabas dyan dahil papatayin na kita." Binugbog ng lola ni Ayase ang masamang espiritu hanggang sa bali-bali na ang mga daliri nito at hindi na makatayo. Sinabi ng espiritu na kapag pinatay siya, mamamatay din ang lalaking isinumpa niya. Ngunit walang pakialam ang lola ni Ayase at sagot niya, "Wala akong pakialam, kahit sino pa yan. Lahat ng magtatangkang saktan ang apo ko ay papatayin ko." Nagising si Ayase sa kanyang kwarto. Agad niyang naalala si Ken, kaya't bumaba siya ng kwarto at nakita ang kanyang lola. Tinanong niya agad, "May nakita ka bang lalaki na mukhang tanga?" Sumagot ang lola niya, "Ang sinasabi mo ba yung masamang espiritong pinatay ko?" Nagulat si Ayase sa narinig at tinanong kung ang lalaki ay may suot na salamin para makasigurado siya. Ngunit hindi sumagot ang lola niya, kaya't nagmakaawa siya na sabihin kung nasaan si Ken. "Pumunta ka sa main shrine," sagot ng lola niya. Sinabi ni Ayase, "Siraulong matanda. Kapag may nangyaring hindi maganda sa kanya, hindi kita mapapatawad." Sabay takbo niya papunta sa shrine. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Ken, nasa magandang kalagayan at kumakain lang. Nabigla si Ken dahil sobrang nag-alala siya kay Ayase nang mawala siya sa kontrol. Pero habang nagsasalita si Ken, bigla niyang sinarado ang pinto. Sobrang nagalak si Ayase dahil ayos lang si Ken. Dumating naman ang lola niya at sinabi, hindi magiging halimaw si Ken hanggat nasa loob siya ng shrine na yan. Pero oras na lumabas siya, magiging halimaw ulit siya. Sinabi ni Ayase sa lola niya, matandang multo ang birdie pie ni Ken, at dahil dito, nagkasumpa siya. Kung hindi namin talunin o kunin yun mula sa matandang multo, hindi mawawala ang sumpa. Responsibilidad kong tulungan siyang kunin yun. Ah, ganun ba? So gusto mo siya? Sagot ng lola niya. Sinabi ni Ayase, baliw ka ba, tanda? By the way, kaya ko nang gamitin ang psychic powers ko. Pero hindi naniwala ang lola niya. Pinaliwanag ng lola na ang nagsumpa kay Ken ay isang napakalakas na nilalang, isang yokai. Sinabi pa niya na maski siya ay hindi makapasok sa tunnel na yun dahil sa sobrang lakas ng spiritual pressure. At higit sa lahat, ang mga espiritu ay sobrang attached sa isang bagay o lugar. Kapag nasa lugar na yun, sila ang pinakamalakas. Kaya sinabi ng lola ni Ayase na huwag na nilang pakialaman ang espiritu at hayaan na lang si Ken. Ayaw niyang mawala ng mahal na apo. Sumagot si Ayase, ano kaya ang gagawin ni Mr. Ken sa mga sitwasyong ganito? Alam ko na, kung siya ang nasa sitwasyong ito, tutulong siya at hindi susuko. Kaya ganun ang gagawin ko. Napangiti ang lola niya at sinabing, wow, in love ka nga sa lalaking yan. Agad na tumugon si Ayase, ano, hindi siya ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi ko, yung actor. Sinabi ng lola niya na kailangan nilang talunin ang maltong ito sa takbuhan o bilisan, ang espiritu na mas kilala bilang Turbo Granny. Sinabi ni Ayase, imposible yun. Bakit hindi na lang tayo maglagay ng barrier sa tunnel, kagaya ng ginawa mo dito? Pinaliwanag ng lola niya, hindi ko kaya yun. Saka hindi ako makakatulong dahil ang spell barrier ko ay hiram lang sa kapangyarihan ng mga Diyos na narito sa lupain natin. Paglabas na ng Camogo City, kung saan tayo nakatira, hindi ko na kaya gamitin ang kapangyarihan ko. So parang ganun din tayo sa kanila? May kanya-kanyang teritoryo kung saan malakas, kagaya ng matandang yun, tanong ni Ayase. Oo, sagot ng lola niya. At ang paraan lang para matalo yun ay magsimula kayong mag-physical training ngayon.
Posibleng lumakas at bumilis kayo ng sapat para maabutan si Turbo Granny. Sinabi ni Ayase, seryoso ka ba, Lola? Pero kahit anong training ko, hindi man lang ako umaabot sa prefecture sa track and field. Ngunit hindi pala siya ang tinutukoy ng lola niya. Si Ken Takakura ang kailangan mag-training. Pero wala siyang stamina at lampas siya, sagot ni Ayase. Sagot naman ng lola niya, kaya nga mag-training kayo para magamit ninyo ang full power ninyo. Inutusan niya si Ken na mag-push-ups, sit-ups, back extensions, at squats, 5 sets ng 100 reps bawat isa. Nabigla si Ken sa sinabi niya. Ngunit sinabi rin ng lola ni Ayase na dapat mag-training siya ng psychic powers niya para mag-level up, dahil yun lang ang paraan para manalo, ang lumakas silang dalawa, dahil wala siyang maitutulong sa labas ng Kamogo City. Nag-sorry si Ken kay Ayase dahil hindi siya nakatulong sa laban nila sa alien, at kailangan pa niyang protektahan si Ken. Sinabi ni Ken, gagalingan ko sa susunod. Magte-training ako ng maigi, kaya sana huwag kang ma-disappoint sa akin at manatili tayong magkaibigan. Sumagot naman si Ayase, astig mo kaya kanina. Pero sa susunod, alam kong ililigtas na naman kita. Kinabukasan, nagising ang dalawa dahil sigaw ng sigaw si Ken, tangtae na siya pero hindi siya makaalis dahil magiging halimaw siya kapag lumabas ng shrine. Hindi alam ni Ayase ang gagawin dahil kung isasara niya ang pinto, hindi na niya makikita si Ken at magta-transform ito. Iniisip nila kung paano makakatae si Ken, at ang tanging paraan na naisip nila ay samahan siya ni Ayase sa CR at panoorin habang tumatae ang takmol na ito. Halos mabaliw na si Ken sa sobrang tangtae na siya, pero imbes na mag-isip pa ng solusyon, nagdaldalan pa ang dalawa. Pinag-usapan nila kung paano naso-suppress ni Ayase ang sumpa ni Ken. Pinaliwanag ni Ayase na may nakikita siyang itim na aura na tila lumalabas kay Ken, at hinaharangan niya ito gamit ang kamay niya. Hindi na nakatiis si Ken at sinabi, matatae na ako dito sa sahig. Kaya't nagtatakbo sila papunta sa CR. Habang buhay mamumuhay si Ken sa kahihiyan dahil may nanunood sa kanya habang tumatae. Wala namang choice si Ayase, kahit sobrang ayaw niya. Pagkatapos nito, kinausap nila ang lola ni Ayase tungkol sa kung paano ma-unlock ang hidden powers niya. Bigla silang natahimik ng iglap lang ay makita ni Ayase ang nakakatakot na mukha ni Turbo Granny. Sinabi niya ito sa lola niya, pero tila tulala lang ang matanda habang tumutulo ang dugo mula sa ilong nito. Nagtanong si Ayase, ano ang ginawa mo sa lola ko? Sumagot si Turbo Granny, pinapapili ko siya kung anong kamatayan ang gusto niya, heart attack ba o stroke. Dagdag pa ni Turbo Granny, sobrang tindi ng sumpang nilagay ko kay Ken. Lahat ng makita niya ay kayang sampi ng kamatayan. Binalaan ko kayo, hindi na kayo bibigyan ng oras. Kapag hindi kayo nagpunta sa tunnel bukas ng gabi, papatayin ko sa sumpa ang lahat ng taong nakita ni Ken. Umalis na ang masamang espiritu, at nagulat si Ken at ang lola ni Ayase. Hindi nila alam ang nangyari, pero sobrang tindi nito, damyugo ang ilong at tenga ng lola ni Ayase, at kahit ang barrier seal nila ay tila nasunog. Kinagabihan, bago sila pumunta sa tunnel, pinagsuutan sila ng kakaibang damit ng lola ni Ayase. Ang mga damit na yon ay bulletproof laban sa masasamang espiritu. Wala na silang oras para magpalakas dahil kailangan na nilang harapin si Turbo Granny. Kung hindi, mamatay ang maraming inosenteng tao at pati ang lola ni Ayase. Bago sila umalis, niyakap sila ng lola niya at sinabing, huwag kang mamatay. Ipagdarasal ko na protektahan kayo. Dumating na sila sa tunnel. Sinabi ni Ayase, ano ang gagawin natin paglabas ni Turbo Granny? Suntukin ito, hindi, sagot ni Ken. Papahabol tayo sa kanya palabas ng Shono City para mahiwalay siya sa location-bound spirit. Sa ganitong paraan, hihina siya at kakayanin na natin siyang talunin. Sumagot naman si Ayase na may halong yabang, oo naman, kayang-kaya natin yan. Saka matanda at uugod-ugod na yan. Tumalo nga tayo ng napakalaking alien, paano pa kaya ang maliit na matandang to? Bigla nilang nakita ang napakalaking ulo ng matanda. Halos magpanik na si Ken sa sobrang takot. Kaya sinabi ni Ayase, kumalma ka. Hindi ba tatakbo tayo palabas ng Shono City? Tara na. Pero paglingon nila sa kabila, may isa pang mukha na nakaharang sa daan, kaya wala silang madaanan. Sinubukan ni Ayase na atakihin ito gamit ang baseball bat, pero wala itong epekto. Wala na silang choice.
Kaya sinabi ni Ken, I-release ko na ang curse para malabanan ko ang halimaw. Nag-transform na si Ken, pero bigla rin itong nawala. Nagulat si Ayase dahil wala na siyang nakikitang aura kay Ken. Sinabi ni Turbo Granny, ibinalik ko na ang birdie pie ni Ken. Hindi ko akalaing gagamitin niyo ito bilang armas laban sa akin. Pero hindi ko hahayaan na magamit ang kapangyarihan niya laban sa akin. Inatake sila ni Turbo Granny, at wala na silang paraan para makatakas o lumaban. Pero naalala ni Ayase ang sinabi ng kanyang lola, asarin at haminin mo siya, at agad siyang kakagat sa patibong dahil ito ang kahinaan niya. Kaya sinabi ni Ayase, ganyan ka ba Kitakot? Papatayin mo agad kami dahil takot ka na talunin kami sa karera? Hindi ba Turbo Granny ang pangalan mo? Imposibleng umatras ka sa isang habulan. Ipakita mo sa amin kung gaano ka kabilis. Agad namang nakinig ang matandang espiritu, dahil isa itong utu-uto. Sinabi ni Turbo Granny ang rules ng habulan nila. Kaya sinabi ni Ayase, walang bawal, kahit saan pwedeng pumunta. Kailangan mo lang kaming mahuli. Bago magsimula ang habulan, pinagbilang muna nila si Turbo Granny ng 10 minuto bago ito humabol. Pumayag ito, kaya agad silang kumari pa ng takbo. Pero nagulat sila dahil mali ang bilang nito, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Ginawa nitong seconds ang minutes. Agad silang naabutan nito, at nahuli si Ayase. Pero hindi sumuko si Ken. Naalala niya ang pangako niya na siya naman ang poprotekta kay Ayase. Kaya bigla niyang kinagat sa utong si Turbo Granny. Wala itong magawa dahil sa suot ni Ken na damit na nagpapahina sa lakas ng matanda. Pero sinaniba ni Turbo Granny si Ken at winasak ang suot niyang proteksyon. Dahil dito, sinamantala ni Ayase ang pagkakataon. Nahuli niya si Turbo Granny at nagawang i-suppress ang kapangyarihan nito sa loob ng katawan ni Ken. Nagtagumpay silang masil ang matandang espiritu na parang ahas. Ngunit biglang lumabas ang location-bound spirit. Nagulat ang dalawa dahil isa pala itong talangka. At hindi lang talangka, utak talangka rin, dulang-dulang ito at isang road sign ang inaatake. Sinabi ni Ayase, mag-transform ka na. Pero kabado si Ken. Ang mismong Turbo Granny ang nasa katawan niya, at ayaw nitong magamit ang kapangyarihan niya. Nag-transform si Ken at nagawang makatakas sa location-bound spirit. Galit na galit si Turbo Granny habang sumisigaw, ginagamit niyo ang kapangyarihan ko nang walang permiso. Pero wala itong magawa dahil hawak siya ng mga seal ni Ayase. Tumalon sila sa isang bangin at ligtas na nakarating sa syudad. Ngunit hindi pala sila tuluyang nakatakas. Hinabol pa rin sila ng location-bound spirit. Habang tumatakbo, nagplano ang dalawa na dalhin ang talangka sa isang papalapit na gusali na may artificial hot springs. Alam nilang kapag nagpatuloy sila sa habulan, mapapagod si Ken at maabutan sila nito bago pa sila makalabas ng Shono City. Pumasok sila sa gusali at sinundan sila ng location-bound spirit. Sa huli, nadala nila ito sa hot springs. Napagtanto nila na ang mainit na tubig ang kahinaan ng mga talangka dahil pinatitigas nito ang muscle fibers ng kanilang katawan, na nagiging sanhi ng kamatayan. Paglabas nila ng gusali, nagulat sila nang makakita ng sobrang daming multo, mga kaluluwa ng tao mula sa sementeryo. Sinubukan nilang tumakbo, pero hindi na sila nakalayo dahil sa matinding pagod. At higit sa lahat, buhay pa pala ang talangka. Ngunit mas malakas na ito ngayon, nagkaroon pa ng bunganga ng tao. Wala na silang choice. Sinabi ni Ayase na mag-transform ulit si Ken at magmadali. Nag-aalangan si Ken dahil baka hindi na sila umabot sa susunod na lungsod kung gagawin nila ito. Pero determinado si Ayase sa kanyang plano at sinabing magtiwala sa kanya. Nag-transform si Ken at bumulusok sa bilis, waring isang rocket. Nirapok niya ang mga multo, pero dahil sa sobrang bilis, hindi siya makaiwas. Kaya tinulungan siya ni Ayase gamit ang kanyang psychic powers, inaalalayan ang kanyang direksyon. Dahil dito, naiwasan nila at nalagpasan ang lahat ng masamang espiritu. Para silang The Flash na may halong Spider-Man sa kanilang galawan. Nang makalayo sila, bigla silang bumagsak dahil naabot na nila ang limitasyon ng kanilang kakayahan. Ngunit napansin ni Ayase na nabitawan pala niya ang seal kay Turbo Granny. Nakatakas si Turbo Granny at agad silang inatake. Pinalibutan sila ng malalakas at masasamang espiritu, ngunit hindi nawala ng pag-asa si Ayase. Malakas ang kanyang loob, at sinagot niya ang mga ito. Mga tokmol kayong lahat, sigaw niya.
Galit na galit si Turbo Granny at ang location-bound spirit. Nag-combine sila at nag-transform sa isang nakakatakot na anyo. Ang kanilang anyo ngayon ay mukhang isang higanteng halimaw na may katawan ng talangka, ulo ni Turbo Granny. Inasar pa sila nato at sinabing, tumakbo na kayo bago ko kayo kainin. Gusto mo, magbibilang pa ako ng 20 minutes? Tila may pinaplano si Ayase kaya siya kalmado. Niyabangan niya ito at sinabing, wag na 20 minutes, 1 second lang ang kailangan ko. Sabay kapit sa papadaang bullet train na ikinagulat ni Turbo Granny. Sinabi ni Ayase na kahit gaano kabila si Turbo Granny, lalo na sa form niya ngayon na sobrang laki, imposibleng mahabol sila nito. Kaya't inasar-asar pa niya ito. Ngunit naabutan sila dahil hindi pa laging full speed ang train at bumabagal ito kapag paliko. Sinabi ni Turbo Granny, papatayin ko na kayo. Pero agad na sumagot si Ayase, ikaw ang mamatay, tanda. Nagpauto ka na naman. Hinawakan niya ito para hindi makaalis dahil papalabas na sila ng Shono City at papasok sa lugar kung saan may kapangyarihan at malakas ang lola niya. Pagpasok pa lang sa syudad nila, agad nang naluso at naging abo si Turbo Granny. Matagumpay nilang naitamba ang isa sa pinakamalakas na yokai. Kinabukasan, pumunta ulit sila sa tunnel para ipagdasal ang kaluluwa ni Turbo Granny. Sinabi ng lola niya, ang tunnel na to ay dito ginagahasa at pinapatay ang mga babae. Isa sa mga babaeng yun ay ang matandang si Turbo Granny. Hindi pinili ng mga espiritong ito na maging masama. Dagdag pa niya, si Turbo Granny ang tumutulong sa mga ligaw na kaluluwa ng mga batang babae para maging payapa ang kanilang kaluluwa. Pero hindi rin tama na atakihin niya ang mga taong nabubuhay. Kaya't kailangan natin siyang patayin para tuluyang mapunta siya sa kabilang buhay. At para sa ating mga nabubuhay, respetuhin natin ang mga patay. Kinagabihan, kumakain si Ken kasama sila Ayase. Dito na nasaksihan kung gaano ka-weird at kagulo ang maliit na pamilya ni Ayase. Pagkatapos nito, nagpaalam ng umuwi si Ken kaya't sinabi sa kanya ni Ayase na, goodbye. Natulala si Ken habang naglalakad, paulit-ulit na sinasabing, goodbye, goodbye, goodbye. Iniisip ang simpleng sinabi ni Ayase ngunit nagdulot ito ng saya sa kanya dahil ganun pala ang pakiramdam kapag may kaibigan ka. Napahinto si Ken nang tawagin siya ni Ayase at sinabing, kita ulit tayo bukas ha. Masayang sumagot si Ken ng, sige. At ito ang unang beses na maramdaman ni Ken ang pakiramdam ng may kaibigan. Kinabukasan, kinakabahan si Ken pumasok dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya kay Ayase. Mag-go-good morning ba siya? Hello. Naglakas na ng loob si Ken at pumasok na, pero nagulat siya dahil andun si Ayase sa harap ng gate, nag-aantay sa kanya. Pero, as always, ang ating nerd na bida ay inisip na iba ang inaantay ni Ayase, kaya nilagpasan niya ito at hindi pinansin. Maya-maya, hinabol siya ni Ayase at lumapit sa kanya, sabay sabing, late ka na, Ken. Tara, sabay tayo pumasok. Pag-akyat nila ng building, naghiwalay na sila para pumasok sa kanya-kanyang silid. Pagpasok ni Ken sa kanyang silid, agad na naman siyang binyuli ng mga kaklase niya. Pero okay lang siya dahil masaya siya, sa wakas, may kaibigan na siya. Sa kalagitnaan ng klase, hindi mapakali ang dalawa dahil atet na silang makausap ang isa't isa at mapag-usapan ang tungkol sa multo at alien. Natapos ang klase nila, at agad nilang hinanap ang isa't isa. Pero nagkakasalisihan lang ang dalawa. Nagpunta si Ayase sa room ni Ken at hinanap siya sa mga kaklase niya, pero sinabi nilang baka nasa kantin. Si Ken naman ay nagpunta sa room ni Ayase, pero sa sobrang hiya, hindi maintindihan ang sinasabi niya. Muli silang naghanap sa isa't isa, pero sadyang nagkakasali silang sila. Nalungkot si Ken dahil naisip niya na baka nilalayuan siya ni Ayase kaya hindi niya ito makita. Sa kabilang banda naman, iritang-irita si Ayase dahil hindi niya makita si Ken, at matatapos na ang break nila, magsisimula na naman ang klase. Napaisip siya, nilalayuan kaya ako ni Ken? Gusto nilang makita at makausap ang isa't isa, pero sadyang nagkakasali silang sila at hindi nila alam na halos magkalapit lang silang dalawa. Nainip na ang dalawa at umalis. Habang naglalakad, iniisip nila ang isa't isa kaya hindi sila nakatingin sa dinadaanan nila. Dahil dito, aksidente silang nagkabanggaan at naghalikan ang isa't isa. Nagulat ang dalawa dahil andun lang pala sila sa parehong lugar. Nagulat pa sila nang malaman nilang pareho pala silang naghahanap sa isa't isa.
Pero ang hindi nila alam, nakita pala sila ng mga tropa ni Ayase. Sinabi ng mga ito, kaya pala ang lungkot mo kanina, Ayase. Gusto mo lang palang halikan ang nerd na yan. Agad naman kumontra si Ayase at sinabing, mga ulol. Never kung hahalikan ang isa katulad ng tokmole na ito. Sumagot din si Ken, tama. Hinding-hindi ko hahalikan ang isang mangkukulam na kagaya nito. Gaya ng tipikal na duo ng dalawang ito, nag-away na naman sila at nag-asaran. Dahil dito, nauwi sila sa sumpaan na huwag nang kausapin ng isa't isa. Sa kanilang room, si Ayase ay halos mabaliw dahil kumalat ang chismis na naghalikan sila ni Ken. Sa kabilang banda naman, si Ken ay umiihi, pero nagulat siya nang makita niyang wala na naman ang kanyang birdie pie aka itlog. Kaya nagtatakbo agad siya kay Ayase para sabihin ito, pero kahit sabihin ni Ken na emergency ito, ayaw pa rin siyang kausapin ni Ayase dahil sa nangyari at sa takot na baka malalay ng mga baliw niyang kaklase at gumawa na naman ng kung ano-anong chismis. Dahil dito, kahit nagsisigaw at nagmakaawa si Ken, tila nakaramdam siya ng lungkot. Pakiramdam niya, ikinahihiya siya ni Ayase sa harap ng mga kaibigan nito. Kinahapunan, uwian na. Aksidenteng nabangga ni Ken ang isang cute na babae. Agad nitong sinabi, sorry. Okay ka lang ba? Nagulat si Ken at nahiya dahil hindi siya sanay makipag-usap sa babae bukod kay Ayase. Kaya ang tanging nasabi niya ay, okay lang ako, sabay alis. Pero tila nagpapakyut ang babae, at hinawakan pa siya nito. Halos mamula si Ken sa hiya. Ngunit napansin sila ni Ayase. Nakita niyang may kausap na ibang babae si Ken. Natulala si Ayase, hindi alam ang nararamdaman sa nakita niya. Lalo na't napansin niya kung gaano ka-cute ang babaeng kausap ni Ken. Dumaan ang babae sa harap ni Ayase, at narinig niya ang sinabi nito. Doon niya nalaman na pinagtitripan lang pala si Ken. Ang sabi ng babae, ang mga ganiyang pangit na lalaki ay madaling lokohin at utu-utuhin. Nahulog agad siya sa ganda ko. Sure ako, walang magkakagusto, babae man o kaibigan, sa kagaya niyang talunan. Dahil sa narinig, nainis si Ayase. Ginamit niya ang kapangyarihan niya at binagsakan ng banderang bakal ang ulo ng tokmole na babaeng ito. Sabay akap kay Ken at sumigaw, Ken, tara na. Umuwi tayo ng magkasabay. Habang nakatitig ang tokmole na babae, sinabi ni Ayase, may mga babae talagang tanga at hindi nakikita ang charm mo, Ken Takakura. Naiwan na lang itong tulala, kasama ang mga babaeng nagtangkang mag-trip kay Ken. Habang naglalakad, humingi ng tawad ang dalawa sa isa't isa dahil sa nangyari at sa mga nasabi nila kanina. Sinabi ni Ayase na nagulat lang siya dahil aksidente nilang nahalikan ang isa't isa, at na-pressure siya ng mga tropa niya. Nagkabati ang dalawa, at dito na rin sinabi ni Ken na nawawala na naman ang itlog niya. Tawang-tawa si Ayase habang sinasabing baka hinuhubaran si Ken ng lola niya para tingnan. Pero maya-maya, napansin ng lola ni Ayase na may nagtatago sa loob ni Ken. Agad silang gumawa ng ritual para palabasan ito at ilipat sa isang pasang manika. Gumana ang ritual, at nalapit na ang espiritu sa manika. Pero bago nila ito tuluyang malaipat, bigla itong tumakbo at tumakas. Hinabol nila ito, at hindi rin nagtagal, nahuli nila. Lumabas na si Turbo Granny pala ito, na hindi pa tuluyang namatay. Bago siya mawala noon, nakapagtago siya sa katawan ni Ken. Sinabi ni Turbo Granny na hindi nila siya maaaring patayin. Kapag ginawa nila ito, tuluyan ang mawawala ang birdie pie ni Ken. Dahil dito, inutusan ni Turbo Granny si Ken na patayin ang dalawang babae kapalit ng kanyang itlog. Pero dahil sa sinabi ni Turbo Granny, nagalit si Ken. Biglang nag-activate ang kanyang transformation, ikinagulat ng lahat. Nakapag-transform siya kahit wala na si Turbo Granny sa katawan niya. Ipinaliwanag ng lola ni Ayase na ang natanggal lang ay si Turbo Granny, pero hindi ang kapangyarihan nito na nanatili kay Ken. Dahil dito, kinabahan si Turbo Granny. Napagtanto niyang wala siyang laban sa kanila. Pero nang marinig ni Ayase ang mga nalaman tungkol kay Turbo Granny, sinabi niyang kung ibabalik nito ang itlog ni Ken, ibabalik din nila ang kapangyarihan niya. Pumayag si Turbo Granny ngunit ipinaliwanag na wala ito sa kanya, na ilaglag niya ito kung saan at kailangang hanapin pa. Kinagabihan, nagsimula silang maghanap. Ayon kay Turbo Granny, ang hinahanap nila ay isang gintong bola. Dagdag pa niya, kung sino man ang makapulot nito, kahit normal na tao, magkakaroon ng kakayahang makakita ng masasamang espiritu,
ma-attract ang mga ito, at maging target nila. Kaya kailangan nilang mahanap agad bago pa mapahamak ang sinumang makapulot nito. Kinabukasan, sa eskwelahan, hinarang si Ken ng isang grupo ng mga lalaki. Tinatanong nila kung nagde-date ba sila ni Ayase. Tumanggi si Ken, pero sumabat ang isa sa kanila at nagbiro pa na airto siya kay Ayase. Sinabi nito, lahat naman ng lalaki, pinapatulan ni Ayase. Pok-pok naman siya, di ba? Dahil dito, nawala ng kontrol si Ken. Bigla siyang nagalit at nag-transform. Takot na takot ang lalaki at napasigaw si Ken, marinig ko pang sabihin mo yan, papatayin kita. Alam mo bang napakabait na tao ni Ayase? Hindi siya ganong klaseng babae. Nagmamakaawa ang lalaki, kaya bumalik sa normal si Ken at umalis nang hindi na nagpapaliwanag. Maya-maya, nagulat si Ken nang makita niyang nasa bag niya si Turbo Granny. Agad siyang lumabas para itago ito. Tinanong niya, bakit andito ka? Hindi ba dapat nasa bahay kanila Ayase? Sumagot si Turbo Granny, sabi sa akin ni Seiki, ang lola ni Ayase, na ang pusa ay malayang gumala kahit saan nila gusto. Bigla namang dumating si Ayase, kaya nagulat si Ken. Tinanong siya ni Ayase kung ano ang tinatago niya, pero hindi makapagsalita si Ken. Natulala siya dahil naalala niya ang sinabi ng lalaki kanina tungkol kay Ayase na maganda. Doon niya unang na-realize na ang kaibigan niya ay isang magandang babae. Dahil dito, bigla siyang nahiya at sinubukang iwasan si Ayase. Nauwi ito sa habulan, at sa kaguluhan, nakatakas si Turbo Granny. Sa kanilang classroom, halatang naiinis si Ayase. Tinanong siya ng kaibigan niya, tungkol na naman ba ito sa baby mo? Sumagot si Ayase, anong baby? Nakakainis lang siya. Hindi niya na naman ako pinapansin at nilalayuan ako. Hindi ko naman siya boyfriend pero naiinis ako. Lumipat naman tayo sa cute na babaeng nakita kanina. Isa pala siyang sikat na personalidad, at halos lahat ay may gusto sa kanya, mapalalaki man o babae. Dahil dito, naging delusional siya at masyadong lumaki ang ulo. Iniisip niya na isa siyang diyosa, ang pinakamaganda sa lahat, kaya sinasamba siya ng mga tao. Lumalabas na naiinis siya kay Ayase. Sa tingin niya, isa itong malayno. Siya rin pala ang nagkakalat ng maling chismis tungkol kay Ayase. Dahilan, nakikita pala niya ang psychic powers ni Ayase at inakala niyang kapangyarihan nito ng isang malayno. Sinabi pa niya na siya ang chosen one, na may kakayahang makita ang mga ganitong bagay at itinakda upang pigilan ang masasamang nilalang gaya ni Ayase. Dagdag pa dito, inakala niyang ang Golden Ball na nahanap niya ay isang tanda ng kanyang pagkahirang bilang tagapagligtas ng mundo laban sa masasamang espiritu. Ang babae pala na ito ang nakapulot sa itlog ni Ken Takakura, kaya nagkaroon siya ng kakayahang makita ang mga bagay na hindi dapat nakikita. Maya-maya, dumating ang mga kagrupo niya. Pinagdala niya ang mga ito ng Bible at mga krus, pero napansin niyang amoy gas ang mga ito. Itinuro niya sa labas at sinabing may babaeng nakadress na pula na papalapit sa kanila. Subalit, wala naman silang nakikita, kaya napaisip ang mga kaibigan niya kung nababaliw na ba siya. Samantala, napansin siya ni Turbo Granny, kaya agad niya itong sinabi kina Ken at Ayase. Ayon kay Turbo Granny, kung sino man ang makakuha ng itlog na ito, maa-awaken ang spiritual powers niya. Makikita niya ang mga multo at yokai, pero makikita rin siya ng mga ito, at pwede siyang patayin. Tinanong nila kung kilala niya ang babaeng ito, pero sinabi ni Turbo Granny na hindi. Kapag nakita niya raw ito, ituturo niya agad. Sa loob ng silid, nakita ulit ng babae ang babaeng nakapula. Tila papalapit ito ng papalapit sa kanya. Iniisip niya na kagagawa nito ni Ayase. Kaya hinarang niya si Ayase at sinabing gusto niya itong kausapin sa isang pribadong lugar. Tumanggi si Ayase, pero nagmakaawa ang babae kaya napapayag na rin siya. Nagpunta ang dalawa sa isang abandonadong lugar. Ngunit bago pa man makapagsalita si Ayase, agad siyang inambush at ginapos ng babae at ng mga kasama nito. Itinutok nila ang mga krus kay Ayase habang dinadasalan siya, sinasabing isa siyang malayno. Nainis si Ayase, kaya binalibag niya ang dalawang babae. Dahil dito, sinubukan ng babaeng ito na gamitin ang Golden Ball laban kay Ayase. Pero gumana ito. Biglang sigaw ni Ayase, ilayo mo sa akin yan. Itlog yan ni Ken. Ikaw pala ang nakakuha niyan, tanga ka. Biglang dumating si Ken at binalaan sila na may paparating na masamang espiritu.
Sinabi niyang siya ang tina-target nito. Pero huli na ang lahat, dumating na ang babaeng nakadamit ng pula na kanina pa sumusunod kay Ira. Ang pangalan ng cute na babae ay Ira Shiratori. Sinabi ng maltong nakadamit ng pula, matagal na kitang inaantay, Ira. Inatake ito ni Ken, pero mabilis na nakaiwas ang multo. Hinuli nito si Ken at, sa isang iglap, nilunok siya. Wala nang nagawa si Ayase, sinipa lang siya ng multo papalayo. Tila umaasta bilang nanay ni Ira ang halimaw na ito. Pilit niyang sinasabi kay Ira na tawagin siyang, Mama. Ayon sa kwento ng yokai, minsan daw siyang tinawag ni Ira na, Mama, at dahil doon, lubos siyang sumaya. Lalabanan na sana muli ni Ayase ang halimaw, ngunit biglang lumabas si Turbo Granny na walang pakialam at nagse-cellphone lang pala. Sinabi ni Turbo Granny na hindi lang basta espiritu ang babaeng yon, kundi isang yokai. Sumubok naman lumaban si Ira at sinabing, ako ang chosen one. Ako ang papatay sa mga halimaw na kagaya mo. Pero biglang kinain siya ng yokai. Sa gitna ng pag-iyak, sinabi ng yokai, kasalanan niyo ito. Nilason niyo ang utak ng mahal kong anak. Sabay umatake ito kay Ayase. Hinihingi ng yokai na tawagin siyang Mama ni Ayase at nangakong hindi siya sasaktan kung gagawin niya yon. Pero matapang na sagot ni Ayase, isa kang basura. Dahil dito, nainis ang yokai at nilunok si Ayase. Habang nasa loob ng tiyan ng yokai, biglang nagliyab ito. Napansin ni Turbo Granny na ang cross na dala ni Ira ay isang lighter, kaya pala amoy gas. Ginamit yun ni Ayase upang paapuyin ang loob ng tiyan ng yokai. Dahil sa sakit, napilitan itong iluwa sina Ayase at Ira. Nag-war freak ang yokai at muling umatake. Agad tumakbo sina Ken at Ayase, pero inabutan pa rin sila nito. Inatake ng yokai si Ayase, habang si Ken ay patuloy sa pagtakbo. Tila nagpapahabol siya sa halimaw. Sa kalaunan, tinamaan si Ken ng malakas na sipa na nagpabagsak sa kanya. Nang tangkain ng yokai na kainin muli si Ira, hindi siya makalapit. Napansin nilang bumuhol-buhol ang buhok nito sa mga dinaanang lugar. Lumalabas na plano pala ni na Ayase at Ken na iliga ang yokai gamit ang buhok nito. Subalit, agad itong nalutas ng yokai sa pamamagitan ng pagwasak sa mga buhol at muling umatake gamit ang matinding puwersa. Sa utos ni Ayase, sinubukan ni Ken na patalsikin ang yokai. Inatake niya ito ng buong lakas, halos mawasak ang paligid nila. Dahil dito, matagumpay nilang nakuha muli ang itlog ni Ken Takakura. Ngunit sa kasamaang palad, sinabi ni Turbo Granny na patay na si Ira. Agad lumapit sina Ayase at Ken upang makasiguro. Totoo nga, wala nang tibok ang puso nito. Sinubukan nilang i-revive si Ira gamit ang CPR, ngunit habang ginagawa ito, muling bumangon ang yokai at papalapit sa kanila. Handa na sanang lumaban ulit si Ken, pero nagsalita ang yokai. Kahit ano pang gawin niyo, hindi niyo mabubuhay si Ira gamit ang paraang yan. May mas magandang paraan, ibibigay ko sa kanya ang aura ko. Agad namang tumanggi si Ayase at sinabing, bakit kami magtitiwala sa kagaya mo? Kanina lang, balak mo kaming kainin ng buhay. Upang patunayan ang sinseridad, winasak ng yokai ang sariling bunganga at sinabi pa, kung hindi pa rin kayo naniniwala, kahit wasakin niyo ang ulo ko gamit ang bakal na ito. Hindi makapagdesisyon si Ayase sa sinabi ng yokai, hanggang sa kumpirmahin ni Turbo Granny na totoo ang sinasabi nito. Ang tanging paraan para mabuhay muli si Ira ay ibigay ang aura ng yokai sa kanya. Bagamat nag-aalangan, pumayag si Ayase. Agad silang nag-alerto, handang patayin ang yokai kung sakaling may gawin itong masama. Sinimulan ni Ayase ang proseso ng paglilipat ng aura. Habang nangyayari ito, biglang nakakita si Ayase ng mga alaala ng yokai noong nabubuhay pa siya. Isa pala itong mabuting ina na lubos ang pagmamahal sa kanyang nag-iisang anak. Bilang isang single mom, ginawa niya ang lahat upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang anak niya, kahit pa sa pinakadelikadong paraan. Maski ang pagbenta ng kanyang sariling katawan ay ginawa niya upang maibigay ang pangarap ng kanyang anak, isang simpleng magandang damit na matagal nang gustong-gusto nito. Sa kabila ng lahat, isang malagim na araw ang dumating. Pinasok ng grupo ng mga lalaki ang kanilang bahay. Binugbog ang ina at kinuha ang kanyang anak para ibenta. Pinilit niyang protektahan ang bata, ngunit wala siyang nagawa at nawalan siya ng malay. Pagkagising niya, tumakbo siya sa kalsada, umiiyak at desperadong hanapin ang kanyang anak. Ngunit kahit anong gawin niya,
hindi na niya ito muling nakita. Naiwan siyang mag-isa, wasak at halos mabaliw sa lungkot. Bago siya tuluyang namatay, isang bata ang lumapit sa kanya at tinawag siyang, Mama. Ang batang iyon ay si Ira. Lumalabas na laging hinahanap ni Ira ang kanyang tunay na ina. Ngunit ang sinasabi lamang ng kanyang ama ay nasa malayo ito, nagtatrabaho. Ang hindi alam ni Ira, matagal na palang patay ang kanyang ina. Ang matinding attachment ng yokai kay Ira, na napagkamala niyang sariling anak, ang naging sanhi ng kanyang pagka-yokai, isang malaynong hindi matahimik ang kaluluwa dahil sa labis na pangungulila at pagkakasala. Pagkatapos ng ritual, muling nabuhay si Ira. Napaiyak si Ayase, dala ng bigat ng mga alaala ng yokai na nasaksihan niya. Tinanong niya si Turbo Granny kung ano ang mangyayari sa yokai ngayon. Sagot nito, mawawala siya, na parang hindi siya kailanman nabuhay. Ngunit hindi na rin makakapahinga ang kaluluwa niya, dahil wala na siyang aura. Habang nagiging abo ang katawan ng yokai, umiiyak ito at paulit-ulit na sinisisi ang sarili. Sinabi niyang, hindi ko nabigyan ng magandang buhay ang anak ko. Kasalanan ko ang lahat, ngunit bago siya tuluyang maglaho, lumapit si Ira sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Sa gitna ng mga luha, muling sinabi ni Ira, Mama. Sa sandaling yun, naalala ng yokai ang kanyang tunay na anak, at sabay nito, naalala rin ni Ira ang pagmamahal ng kanyang sariling ina. Habang naglalaho ang yokai, may ngiti sa kanyang mukha, na para bang sa wakas ay natagpuan na niya ang kapayapaan na matagal niyang hinahanap. Maraming salamat sa panunood. At dito na nagtatapos ang ating video. Para sa mas marami pang high quality recaps tulad nito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. I-click ang bell icon para hindi kayo mamiss sa mga susunod na episodes. Kita-kits sa susunod mga ka-recap.